Firstly, sa problema sang transport sa JAW, no, ng Joint Administrative Order sang LTFRB kag sang LTO. Nasa din nagsalaka ang penalties for violations, no. So amo nang that prodded the holding of sining transport forum. Pero we thought nga it is also necessary na mag-invite kami somebody to speak on peace and order as a tool for development. Kaya because negosyoning transport, kung wala sang peace and order, hindi man namin ang negosyo, di ba? Amon gin-invite, of course, ang tested and proven na nga nahimo yan sa city, sa Davao City, si Mayor Rodrigo Duterte. Because of his accomplishments in Davao, we'd like him to share with us sang iya experience, sang iya solutions to the peace and order problems. Well, not necessarily, but generally, ang consensus ang transport, they are for Duterte, for President. Actually, ang members ang SIPODA, no, Confederation of Iloilo Province Jeepney Owners and Driver Association, composed of 32 organization, no. So para ini nga mga local organization naton nalibot na namon ni ang Southern regarding na sa programa naton sa pag-abot ni Mayor Rodrigo Duterte diri sa Iloilo ang binyo natin sa Niway, no, sa February 27. Now sa mga member naton may mga ginhatag kitang task sa ila ma-represent or may mga membro nga makadto dito at least mga 20 person per unit, no, per local association. So para makagather kita sa crowd kag makita man kag mapabot man naton ang aton nga mga problema concern sa transportation, no, regarding ni sadyaw, no. So siguro sige palibot ko subong para i-finalize natin ini ang programa natin. Pero ang estimate namon nga makuha sa mga member natin sa probinsya, no, luwas sabi kaniway kang niway dako niya nga binyo, more or less mga makatipon kita sa province mga 700, no. So ang 700 may ara man kita nga individual nga mga private nga mga gininbitar para maka-augment dito sa crowd naton kag ang haniway mismo dako nga banwa at the same time may dito man kita nga mga coordinator nga mag-sits na. Actually ining transport forum naton nga ang aton nga invitation kay Mayor Duterte regarding niya sa parte niya sa JAW, no, kaya muna yung main objective naton. At the same time isa sa sang dinapit naton, no, para nga just in case nga kung dinalagon gid man siya at least sa temprano pa mabalaan niya mga problema naton diri sa province of Iloilo. Siguro kay actually may mga nag-sign sila sang intensyon nila, no, to support, no, Mayor Rodrigo Duterte 2016, no. So siguro kung hindi man na siya mag 100%, at least bisan 80% lang makakuha kita alin sa anay ng transportation, no. Kaya ang aton sining gusto matabo ining leader naton nga masaligan kag may prinsipyo, same time may political will. In West Visayas State University, this is a youth-led naman sir nga event, no, because it's not only an event nga sponsored by Iloilo Movement of Peace and Development, but also a youth-led movement there in West Visayas State University in partnership with the Lakas sa Masa Alliance. So sir, we would like to have, sir Tanik, sir, a multi-sectoral gathering of different sectors of the society, most especially the youth, for us to know what will be next for the Philippines. So we will have a forum at that, so that we will all be aware of what is happening in the different sectors. Okay, sir, if you are a youth, you are not fully aware of what is happening in the transport group. And if you are a transport group, you are not really fully aware of the trends in the different business sector, in the urban poor sector. So at least we would have a leveling of expectations and we would all know what is happening with each other and how could we help each other survive and challenge
sa country kasubong. Well, right now, sir, they would always say that the youth are really apathetic. When you say apathetic, wala pakialam na lingaw lang kami sa Facebook, lingaw lang kami na computer. We would like to prove everyone wrong and that the youth is no longer apathetic of what is happening in the country, and that as the youth, as majority of the voting population and as the future drivers of the society, the future leaders, we are going to have this kind of drive within each one of us to at least achieve idealism nga there's still a better opportunity, a better change for the country. So, ang muna sa subong, ang gusto na matabo is that to wake up ang tanan niyang youth and to hope that there's positive change para sa isa kang isa. And we could only do that if we ourselves are able to acknowledge our vital role in nation building. We are really honored and privileged to have Davao Mayor Rodrigo Duterte as a guest speaker for this event. So, sir, we've heard a lot about Mayor Duterte. We could see how he has changed Davao as a whole, how he has created a big change, not only in their place, but he's becoming a big political figure, not only in their local scene, but also in the national scene. So, we would like to hear from him what the youth can actually do in nation building. And we would like him to encourage everyone to have that political will na kung ano ang change nga na-apply niya in Davao City could also be a change applicable to the entire country. It's that at least there is another person who would believe that there's still hope for the country, di ba? With ongoing things right now with the present administration, with the past administration, maybe it's about time that we need to see a new brand of leadership. And that's what the youth wanted to know about him. Kung ano ang iya brand of leadership. And that what do we still need to do for us to achieve change for the country? Well, actually, naibalaan natin si Mayor Duterte, si Mayor of Davao. Nakita natin kung paano ang mga government employee dito, no, enjoy sa mga benefits. Naging obra nila dito sa Davao. Actually, if Mayor Duterte will be coming here, no, he will share with us kung anong ginobra niya dito sa Davao. So nakita naman natin nga even the employee madamo sa mga benepisyo nga waay na kuha sa ibang mga lugar. So, this coming 27, makakadto siya diri. So, we'll invite all the government employees in Haniway and of course in West Visayas State University sa auditorium nila para may baluan gid sa ato sa makaturan, ilabi na din sa mga government employee madamo kita sang may maintindihan kung paano niya nahimo sa Davao nga mga benepisyo nga para sa mga empleyado sa government. Based lang sa iya nga mga pronouncements kag sa mga program niya bing nga nabasahan ko, na-track ako sa iyang luyag iduso, no, ang una ang peace process. Balang naman naton nga sa kadugay na nga panahon nangin problema naton ini, no, sa peace and order. Kag nanamian ako sa iya plano nga he will push for the continuation and even hasta sa conclusion sa peace process, no. Maybe it's a very tall order para sa iya pero just the same because luyag niya, so nagapati ako nga worthy siya nga mangin maguyat sang puderman sa uli. Second, gusto niya nga i-push for industrialization. Di na isa ka bagay man nga nanamian man ko pag na-attract man ako dira, no? Kaya sa badugay mga panahon luyag naton nga mag-uswag man ang kungsod kag siya lang presidente nga daw openly naghambal sina, so na welcome ko man. And some other program ng gusto niya, halimbawa ang pag-minimize if not eradicate sa mga illegal activities, siya lang presidente siguro nga may guts nga maghambal man sina, no? And I hope nga matuman niya na kag gapati ako kay pwede siya kababugal kay may presidents yung nahimo sa Davao, possibly ma-duplicate man sa iban nga pungsod. That is why nga I hope nga mangin desidido siya on whatever nga luyag niya sa panggobyerno. Kaya kapati ako sa ka-presidente nga decisive, dako gid ang mahimo niya. Sang sa presidente nga nagaduwa-duwa permi nga daw hindi ka kabalo kung anong himuon niya, lalo na in times of crisis.
si Duterte is a person na may guts, no? Amo nang namiyan siya. Well, kami sa Rodrigo Duterte Movement for President, no, gin-invite kami sa mga student leaders dito sa Western Visayas nga magkadto sa ila para magpamati sa aton nga mayor nga si Rodrigo Duterte para sa mga pagbag-o nga ideya nga polisiya nga iya ginasulong kag ginhandom para sa aton nga pungsod. No, amo ni nga kalipay kami nga may mga estudyante nga para sa amon nga may inisyatiba nga nagasulong sa aton nga pagprogreso sa aton syudad. Sa aton pagtan-aw, ang Davao isa ka well-mannered, no? Peaceful siya. Although ang mga feedback sila ang nga isa ka stricto kuno nga alkalde si Mayor Duterte, pero ini isa lang ka manifesto sang tinatawag naton nga disiplina. Kag we are happy to see nga i-duplicate ini sa bilog nga pungsod sa aton nga Pilipinas. Kay sa aton pagtanaw, ini ang urgent gid nga need sa aton nga pungsod, kakatabo sa aton sa corruption, sa mga insurgencies, kakatabo it is a need gid nga may iron will ang aton nga leaderess para maimplementar sa maayo ang mga polisiya sa aton gobyerno, aton mga leye, ug syempre para mapuksa gid ang mga kriminalidad sa aton nga pungsod. So it so happened nga sa first week sa December may travel schedule ako sa Mindanao. So I decided nga maghapit na lang sa siyudad sang Davao. In time sa giniwat ditong convention, summit, Peace and Development Summit, if I can remember it right. Ginhold sa Grand Mensing Hotel at the heart of Davao. Kag dito, sa lipot natin nga time, meet naton personally sang hapon, ayad to, ang person sa sentro sa sininga movement, no less than Mayor Rodrigo Roa Duterte. In fact, he was able to listen sa tanan ng mga speakers. In one way or another, nag-advocate sa federalism. Kay si Mayor Duterte, first and foremost, is an advocate of federalism. Of all presidential candidates sa dasong nga tuig, I think he is the only one nga nag-advocate sa federalism. Kag para sa akon, ang inang advocacy overshadows all other sub-advocacies ni Duterte, including the very familiar one sa aton ang peace and of course ang development agenda niya. Sa mga summits nga gina-hold sa buong various parts of the country, tatlo daw triumvirate ini the trilogy ini sa mga agenda niya, ang federalism, peace and development. Sa mga success ni Mayor Duterte, kaya siguro makita ini sa majority sa naton nga mga kauturan nga nag-travel sa Mindanao, ang katawhay kag kalinong, the order, ang system sa siyudad sa Davao, which happens to be the biggest city in the world, isa ka urbanized nga siyudad with a population of around 1.5 million. May 3 ka congressional districts. Kag kung peace and order paghambalan, I think that's you can check online, no? I think it's number 1 in the whole country. So amo na nagkuha sa aton nga curiosity. So balik dito sa aton nga pagbisita sa Davao sa December 2. Namati gid ako personally sa yasining speech. Then after that, namati pagid ako sa yasining statement sa Trimedia, si Grand Mensing, because it was covered by national media. Kag gintunaan naton ang pattern sa yasining mga statements. As again, sa yaman nga mga statements nga nabasahan naton online. And we found out nga consistent siya. Very consistent sa yasining nga mindset. Kag sa iyang advocacy or even sa yasining nga philosophy sa classes ng leadership. Nga sining ginispouse as he claim alin sa una as sa subong kag sa sining gina-advocate kag gina-propose nga leadership once given the privilege or given the power nga exercise ang ining leadership on a bigger stage. I mean sa platform sang presidency kung tagaan sa sang tsansa.